Good evening, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. How are you guys? Welcome to our fourth to fifth night of our prayer and fasting. And give me a second here. Okay. Okay. There you go. So, good evening, good evening, good evening, good evening, Lola Fe. How are you? It's almost your birthday. Fine po, thank you. You'll be turning 45 Oo, on your 59 po, 59. 59. You'll be turning 59. Okay, good evening, Pastor Bong, Sister Terry. Good evening, Kuya Aldrin, Ate Jasmine, Ate Faith, Kuya Sai, Ate Allison, May, Ate Janet. Good evening, good evening. Good evening. Okay, let's start right away with our prayer request and praise report. Let's start with you, Lola Fe. Akin, good evening everybody. Good evening. Sa akin po, it's the same thing that I requested last night Mm. para sa aking neuropathy at saka para sa anak ko po, sa spinal column niya. And then I would like to request that we continue praying for the whole Philnas family, including the attendees, whoever has gone to our church. For everybody, we pray for protection, provision, and good health, healing as well. Ganon po. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you, Lola Fe. Pastor Bong and Sister Terry, go ahead. Prayer request and praise support. Sa amin, Pastor, prayer request is same as yesterday, yung sa parents, father ko na change of heart, so surrender niya yung life niya completely to God. Then, kay amin na maging involved sa church ministry. Then, protection din, Pastor. Hindi lang sa amin, kundi yung sa church family, healing sa bawat isa. Ayun, Pastor. Thank you po. Anything, Sister Terry? Okay. Anything you want to add? Pastor, pareho lang din kay Bong, pero we thank God lang for another day na binigay niya sa ating lahat. For protection last night at saka protection din during the day, na nandiyan siya, hindi niya tayo pinapabayaan. Salamat kay God. Amen. Salamat. Thank you, Pastor. Good evening, Zoe. Good evening, James. Good evening, Dave. Kuya Manny, Ate Janet, Ate Daisy, Pastor Bert, and sino pa po ba? Ate Darren, good evening. Yan. Kuya James, Kuya Dave, Ate Zoe, good evening. Okay, who else? Let's call on the Anastasios. Anastasios? Good evening po sa lahat. Good evening. Nagpapasalamat po kami kay Lord dahil sa maghapon na naging maayos po yung aming trabaho and sa school ni Anaya. And thank you din po sa prayer dahil kahit paano mas nagiging better na po si Allison, yung cramps niya medyo nagle-lessen na po. Amen. And nagpapasalamat din po kami kay Lord dahil nakita namin si Ate Mali kanina sa grocery na blessing kami ng pandesal na libre. Dahil bumili siya ng empanada po for tomorrow. So may libre po palang pandesal yun. Oh. Yan. So, opo, ganun pala yung pastor. Kaya na-bless din kami. Tapos nakita rin namin sila Ate Sebi at saka si Brother Edward din po. Oh. Ayun.
Opo. Then, thank you din po kay Lord dahil po mas nagiging better na po ang lahat and mas nawawala na po mas okay na po yung pakiramdam ko po. Mm. Unlike last week po. So, mas thank you po sa prayers ni Sister Minnie rin po. And tsaka sa inyo, Pastor. And prayer request po is maging successful din po yung ano to? Worship night po for tomorrow. And yung mga food po is i-bless po ni God na lahat po tayo mabusog at hindi po makulangan. And marami rin pong umaten. Yun lang po. Thank you. Amen. Yun ang masarap makasalubong sa grocery. Naaambunan ka. Opo, totoo. Pinapansin ka pa. Yes, amen. Okay. Ate Faith and Kuya Sai, good evening. Hello po, good evening po. Yes. First report po ay bumaba na po yung bilirubin ni baby. So nagsimula po siya sa 19, tapos naging 17.5, tapos kanina po 14. So sabi po ng doktor, okay na daw po, papaarawan na lang daw po siya. So ayun po, salamat po sa prayers. Napaarawan ko na rin po siya kanina. Tapos prayer request po, yung paglalakad pa rin po ni Mama na complete healing po. Saka yung safety po ni Mami sa pag-uwi po ng Pilipinas tomorrow. Saka yung worship night din po. Kahit di po kami makaka-attend, pero we're there in spirit. Yun po yung po, Pastor Jess. Amen. Amen. Yeah. Si Papa Cyrus. Ano? Copy-paste po. Copy. Copy Same po. paste. Okay. So, yan. Okay lang paarawan mo yan. Mistiso naman yan. Di mangingitim yan. Maganda sa katawan ng ang tawag nito. Sikat ng araw. Opo. Ay, Pastor Jeff, pahabol po pala. Safety din kay Jelly sa kanyang delivery. Oo, lapit na yan. Opo, anytime. Anytime soon. Anytime yan. Opo, Oo. safety po sa kanya. At mababait yung mga nurses din na mag-asikaso po sa kanya. Mhm. Alison May, it's your turn. Magandang gabi sa'yo. Good evening po. Praise report po. Okay na po yung nga mention na po ni Mom. And thank you po sa prayers and thankful po kasi masipag pong ginigising po ako ni Mom and then pinapainom niya po ako ng water and then pinapainom po ako ng vegetable vitamins ni Dad. So that really helped din po to ease yung nararamdaman ko. And then prayer request naman po is I pray na wala pong magkakasakit lalo na po nalalapit na po tomorrow na po yung worship night and na yung weather po maging okay and everything will follow according to God's will po na maramdaman po natin ng sobra-sobra yung presence ni Lord during the worship night and all people will be on fire to worship and praise Him po. Yun po yung sa akin. Thank you po. Amen. Amen. Salamat, Alison. Let's call now Ate Daisy. Magandang gabi sa inyo, Ate Daisy. It's your turn. Praise report and prayer request. Nakamute po kayo, ate. Nakamute po kayo, Sister Daisy. Okay, andun. There you go. Okay, okay na, Pastor. Marinig na ako. Okay na po, malinaw na po. Okay. Good evening again. Evening. I praise God for sustaining me every day, pagbabantay kay Nogat, and also okay na yung health ni Nogat, wala na yung ubo niya at saka yung sipon. And I praise also na tayo lahat, everyone in the church is good, healthy, and ako sa mga prayers natin, Pastor, kasi mga prayer request natin na piniprehan nyo natin, talagang answered prayers. So tonight, I'd also like to request a prayer for the
half-sister of Blessy, who is in the hospital right now. Her name is Chin Chin Dones. She's having a hard time to breathe because she is a kidney transplant patient. So that's in Manila. And in the Philippines, I mean. So, yun po. And then, I praise God also. I would like to pray also that tomorrow yung culmination natin, marami tayong ma-invite. Kung minsan na ano na ako, parang na-frustrate ako kasi dami kong ini-invite tapos parang hindi ko pa maano talaga yung, hindi ako makapagkuha ng oo kasi may puntahan, ganito, ganyan. But I can feel na interested sila. So palagi na lang sabi next naman natin, next Sunday, ganito ganyan. So sige lang, ko na lang na in God's time lahat yung pag-i-invite ng new souls to join our church, want to know the Lord deeper. And yun lang po. Salamat. Quiet. Salamat. In fairness naman, Sister Daisy, ang dami nyo nang na-invite. No? Pero tama lang yan. That's the attitude. Invite lang na-invite. Kung pumunta, salamat. Kung hindi pumunta, Thank you. salamat pa rin. Di ba? Kumbaga, praise the Lord pa rin. Basta ang Yeah. role natin lahat, mag-invite lang. Baka Yes, hello? Ayan, yan. keep on inviting lang daw sa trabaho namin recruitment, talagang ganun yun. Recruit lang to invite people. So Exactly. I'm doing that because I want to bring maraming souls na makakilala kay Lord. Tama Thank po. you. Salamat po. Tama po. Kuya Manny. Hi, Nogat. Kuya Manny, it's your turn. Good evening. Thank you, Wes. Kuya Manny. Ayan. Yan. Magandang gabi po, Pastor. Good Magkasama po evening. kami ngayon. Uy. Galing po ang Diyos. Nasa So, Winnet ka praise kayo. Opo. Opo. So, patuloy po kaming nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan at patuloy na pag-iingat po niya. So, ang prayer request po, yung prayer request natin, Dad. Yung sipon, medyo may sipon po siya. Mild lang. Kasi po ito, pag nasipon, medyo matagal. Kaya praying na hindi po tumagal yung sipon niya. So, yun lamang po. Magandang gabi po sa lahat. Amen. Sige pa, pag-pray natin yan, Kuya Manny. Pastor Bird, magandang gabi sa iyo, Pastor Bird. Ay, magandang gabi po. Good evening po, praise report and prayer request. Praise report, at least na ipag-drive si Sister LB kanina sa Aguara Hills at mabilis naman yung paglilinis niya kasi natulungan ko siya. Salamat po sa pag-iingat and minsan nag-aalala lang kapag siya lang mag-isa kasi yung driving doon napakalayo. So salamat po kanina at least kaya ngayon plastado siya. Siguro mamaya babangon siya. Prayer request lang po, nailagay ko na po sa chat box natin. Yung kapatid po natin, yung anak ni yung dating yumawang misyonero natin sa Botolan, yung anak niya si Dan Caballero ay umihingi po ng panalangin na nagkaroon siya ng atake and then kidney failure and right now they're doing a dialysis sa kanya hoping na ma-survive niya itong nadadaanan nila ngayon. And as well, humingi sila ng tulong hoping mga kaibigan nila kaya sa atin kung sino man humingi sila ng tulong. Yun lang po, Pastor. Nandiyan na po. Ko sa Parang wala, Pastor. Ano pangalan? Caballero po. Caballero. Anong sakit ka, Pastor? Na-atake siya and then parang na-damage siya yung kidney niya. Okay. And they
nung nabasa ko yung mga comment parang right now parang gagawin natang yung dialysis undergo siya ng yung transfusion or dialysis ata Pastor. Parang blood transfusion or Siguro parang ganun Pastor, kasi yung kidney niya parang nag-failure ganun yung kidney niya. sige po. Isulat ko po, Caballero. Sige po. Thank you po Pastor. Salamat po, Pastor. And magandang gabi sa iyo at Lola Pepot. It's your turn. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po. Praise report po. I thank God nakabalik ako dito ng safe. Although naka-wheelchair talaga. Hindi talaga makagalaw. Prayer request ko lang po kasi ang dami pinalalakad nila faith sa akin. Bukas pupunta kami sa Step. Buti na lang po day off si Stephen. Nasamahan niya ako sa Secretary of State kasi may papanotaryo kami. Tapos padadala sa LBC. I pray na sana umayos naman makisama tong tuhod ko pareho kasi talaga pong ayaw siyang makisama eh. Nahihirapan po akong tumayo at I hope na bukas medyo umukoy-okay. Lalo na ngayong malamig talagang kumikilot siya. Ang masakit. May time na maling tayo talagang mapapasigaw ako kasi parang tinutusok siya ganyan. So, yung po prayer ko na sana maayos ito kahit bukas sa paglalakad ko. At saka, na makakuha na po ako ng therapy kasi kanina tumawag ako sa orthopedic tapos kailangan pa na approval ng primary doctor. Tuesday pa daw yung primary doctor ko. Tapos yung therapy, hinihintay pa rin yung approval ng insurance. Kasi ang nakalagay lang sa request ko doon sa kanila right knee. And sabi ko, both knees ang kailangan kong magpa-therapy ko. So medyo natatagalan po yung schedule. So yun lang po, na sana po mabigay ka agad sa akin na mas mabilis. Yun lang po. Thank you. Amen. Sige po, Tita Ay, isa pa pala, Pastor. Sige po. Yung sister-in-law ko pa rin, yung pinagpipray natin, si Dayan. Hindi ko matanda kung ano yung sakit niya, hindi ko na matandaan. Basta, ang request ko lang po yung anak niya kasi talagang may sakit na yung sister-in-law ko. Parang nakikita kong hindi maganda yung kalagayan niya pero yung anak niya matigas ang puso. Talagang ayaw niyang dalawin ng nanay niya. Tapos nung in-interview namin ng ate ko nung nandun ako sa Philippines itong December, malaki ang galit niya para pinagmula mula nung bata pa sila. So sabi nga namin ni Hazel, siguro hindi rin maganda yung pagpapalaki sa kanila ng brother ko. Kasi ganun kalaki yung galit niya sa nanay niya. Kahit alam niyang serious yung kondisyon ng nanay niya, ayaw niyang harapin. So pinagpipray namin yun na sana lumambot ang puso niya na kinukuha lang niya yung pensyon, yung support ng mother niya through my sister pero ayaw niyang magpakita sa nanay niya. So pinagpipray namin na sana po lumambot yung puso niya. Yun lang po. Sige po, Tita Pepot, isulat po natin yan. Niece po, no? Niece. Ay, ang pangalan po niya, Pastor, si Neil Santiago. Ang alin po? Yung pamangkin kong matigas ang puso. Neil Santiago? Neil Santiago, opo. Thank you. Santiago. Ayan. So, sige po. Gusto niyo po bang off the record ko yung sinabi niyo or okay lang po sa inyong Okay lang po, Pastor. Sige po. Okay, magandang gabi sa iyo, Pastor Ray. Praise report and prayer request. Magandang gabi po. Good evening. Papasalamat lang sa lahat ng biyayang binigay ng Panginoon sa atin. Tsaka prayer, protection, Pastor, protection, good health, tsaka para sa mga members natin.
Kasi marami ata may mga sakit. Saka lalo na ngayon, Pastor, medyo mahangin. Protection na din sa company namin. Santa Ana Winds. Yun lang po. Mm. Yeah. Salamat, Pastor Ray. Magandang gabi muna kay Ate Zoe, Ate Darren, Ate Malen, Kuya Kiko, good evening. Kuya Vince, Ate Mai, good evening. Kuya James, Kuya Dave, Lola Fe, Kuya Tyron, Kuya Aldrin, Ate Jasmine, Ate Faith, Kuya Zai, Ate Allison, Ate Daisy, good evening. Pastor Bong, Ate Terry, good evening. Kuya Manny, Ate Janet, good evening sa inyo. And Pastor Bert, good evening. Lola Pepot and Pastor Ray, magandang gabi sa inyo. Basahin muna natin ang ating mga uh, sa chat box. Okay, good evening po, sabi ni Ate Zoe. Sabi ni Ate Darren, good evening po sa lahat. Praise the Lord sa protection na binibigay niya sa amin araw-araw. Lalo na kay Noel na siya lagi lumalabas. Praise request po na wala lang po na magkasakit or magkakasakit sa lahat, lalo na sobrang malamig ngayon. Yun lang po, thank you, sabi ni Ate Darren. Sabi ni Pastor Bert, Dan Caballero, complete healing from heart attack and kidney failure and have successful dialysis and financial provision as well. Salamat po. Good evening po sa lahat. Sabi ni Kuya Vince, Ate Mai. Sabi naman ni Ate Daisy, prayer for healing, Chincindone sa kidney transplant patient. Now in the hospital, nahirapan maghinga. Thank you, church. Sabi ni Ate Zoe, praise support, praise God for the successful fasting week for the whole church. Po, nakaka-bless po na we are growing together spiritually kahit na simula pa lang ng taon. Prayer request, I'm currently experiencing acid reflux. So praying for quick recovery. Usually naman po di siya natagal sa hoping same case po sa ngayon. Thank you po. Sabi ni Tita Pepot, sorry po, I can't join the worship night tomorrow. Ayaw makisama ng aking niece, kumikirot sa lamig. Okay lang, Tita Peps, at magpahinga muna kayo. Dagdag ko lang dito kay Zoe, acid reflux. Ayan. Okay. So tayo ay dadako na sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Okay. So share na natin to. Okay, good evening po sa inyong lahat. At ngayon ay January 8, 2020, Prayer and Fasting Week, number 4 of 5. Mali ito, hindi 3. Palitan natin. Dali lang po. Dito, ayan. 4 of 5 na ngayon. 4 of 5. Ay. 4 of 5. Ayan. Pinalitan na natin. Ayan. Okay. Ngayon po ay January 8. Praise, support, and prayer request. Tapos na po. Pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos na tayo. So kung meron kayong praise, support, and prayer request, pakisulat lamang po sa chat box, lalo na yung listening mode, so we can read that and pray for you. And also, if you want to, if you're sharing or if you are talking or anything, or if you don't want to put it on record, just say off the record so that we can edit it and take it off from the record so that hindi marinig sa broadcasting. So our goal is to bless the heart of other people also. So, reflecting on the Word of God, no? Ito na yung portion natin na pag-usapan natin na salita ng Diyos. In Matthew 18, verses 21 to 22, it's about the parable of the unforgiving servant. Then Peter approached him and asked, Lord, how many times must I forgive my brother or sister? Dali lang po. Ayusin ko lang po to. Papapasukin ko lang yung mga nasa linya. Ayan. Medyo mahirap kasi pag ikaw rin na nag-ooperate. Okay. So, ulitin ko lang. Then Peter approached him and asked, Lord, how many times must I forgive my brother or sister who sins against me? As many as 7 times? I tell you, not as many as 7. Jesus replied, but 70 times 7. Lord, maraming salamat sa gabi na to. Salamat, Panginoon. Sa unang araw, tinuruan mo kami about how to heal a broken heart. On our day 2, you taught us, Lord God, to bring down our pride and lift up and learn more about humility. Thank you, Lord God, that last night you shared to us about
overcoming anger. And tonight, Lord God, thank you for teaching us how to forgive, because this is your operating system. This is all about your love. Bless your people. May they learn a lot from you tonight. May you be our teacher in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. So, forgiveness. Well, forgiveness is one of the hardest, pinakamahirap na yata na commands ni Jesus na binigay niya sa atin. And ito rin ang one of the most freeing, no, nakakapagpalaya. Kapag humingi ka ng tawad at nagpatawad ka, ay makaka-experience ka ng paglaya. In Matthew 18, 21 to 22, tinanong dito ni Peter, no? Peter asked how many times he should forgive na sa tao na nagkasala sa kanya, someone who sins against him. Sabi niya, 7 ba, Lord? 7 times? Ang sagot ni Jesus, not 7 times, but 77 times. Kasi Jesus isn't giving a number. Actually, He's pointing to a posture of the heart. No? Kasi pag sinabing 7 sa Bible, parang it represents infinity. No? So, infinity times 70. So, parang this is not about a number game or how many really times that you should forgive, but He's pointing the posture of your heart, that it should be a very forgiving heart, just like His heart. Since day one of this earth na ginawa niya, forgiving yung heart niya. In fact, forgiveness is not about excusing wrongs or kalimutan yung sakit na nadadanasan mo. It's about releasing our right to revenge and trusting God with justice. No? Binibigay natin yung karapatan natin na tayong maggiganti at magtiwala sa Diyos na ang Diyos ang magbibigay ng hustisya. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha yung hustisya sa tao. When we forgive, we reflect the grace we ourselves have received. Kapag tayo po ay nagpatawad, ay pinapakita natin yung grasya na binigay sa atin ng Panginoon nung tayo mismo na humingi ng tawad dahil sa mga kasalanan natin. In Ephesians 4:32, sinulat doon ni Paul, it reminded us to forgive just as in Christ God forgave you. Holding on to unforgiveness can quietly harden our hearts. But forgiveness opens the door to what? To healing, to peace, kapayapaan, and restored relationships, sometimes with others, always within ourselves. Ang forgiveness po may be a process, not a moment. Sa iba, maaaring magmadali magpatawad, sa iba, proseso, pero kailangan pa rin natin magpatawad. We may need to choose it again and again and again, relying on God's strength rather than our own. Kasi kung sa atin lang, abay, mauubos yung PC natin. Kaya tanong natin sa gabi na to, sa ating question for discussion, is there someone you are struggling to forgive right now? And what might it look like to take one small step toward forgiveness this week? Tama-tama, nag-pray ka, nag-fast ka. Let's end it with forgiveness. Diba? So, think of a person na kailangan mong patawarin or kailangan mong humingi ng tawad. Pwede rin. And you can share it to us. No, if you want, you can say off the record. Or if you want, you can share, wala na lang pangalan. Diba? Or you don't have to detail. Depende sa'yo kung saan ka komportable. Okay? Let's start. So, let's start with tandadadan.
Let us start with the Anastasios. Ayan. Anastasios. Ayan, it's your turn. Good evening po. Good evening. Pastor, ano bang question, Pastor? I'm sorry Ayan. pa. Mag-good evening muna ako kay Trixie, CJ, and kay Dubs. Good evening sa inyong tatlo. Sila yung bagong dumagdag sa atin. Ito yung question, ano? No, meron ka bang tao na nag-struggle ka ngayon na i-forgive, no? At what might it look like to take one small step toward forgiveness this week? Yan. Ano ba yung pwede mong gawin na hakbang para sa katuparan mo yung inuutos sa atin ng Panginoon na magpatawad o humingi ng tawad? Yan. Go ahead. Sa amin, Pastor, we nag-devotion kami this morning ni Jasmine, and napag-usapan namin yung focusing on the good things na lang of what the person did, na kung may mali man silang nagawa Or nasabi. or nasabi, then we just lift it up to God, si Lord na bahala. Pero we don't want to magtanim ng sama na loob. We just focus na lang yung ito yung nagawa niyang mabuti, marami siyang nagawang mabuti. Ito yung naiambag niya sa buhay natin. So we trusting God na lahat makamove on na, kahit di man nila alam na namin yung mga hindi magandang nagawa nila before, pero sa amin we just want to move on, we forgive them, and And we're praying for them na baguhin din sila ni Lord. yeah. Na ma-realize din po nila yung mga yung mga nagawa nila na naakala nila wala silang nagagawa sa ibang tao, pero ang totoo nun meron talaga, na hindi lang sila yung nasaktan, kung hindi yung mga na rin nila, kung may mga nasabihan sila na hindi tama or nagawa na hindi po tama. So yun, Pastor, we also spoke that time will also let the wound heal. So it takes time, and also trust in the Lord na siya yung mag-heal nung not just the physical wound but also yung spiritual wounds natin. So yun po, Pastor. Thank you po. Amen. Naalala ko lang, no, share ko lang yung sinulat ano ni Paul sa mga taga Philippi. Sabi niya, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ayan. Yan yung yan yung gusto nyong gawin, 'di ba? Kumbaga, yun yung ina-apply niya, yung sinabi ni Paul eh. Instead na tingnan mo yung maling ginagawa sa nung tao man na hindi mo nakasundo or may nagalit sa tinitingnan mo yung whatever is pure, whatever is lovely. Kung ano yung maganda sa tao o yung magandang ginawa niya sa yun yung inaalala mo para alam mo yun, wag kang magtanim ng galit towards that Papa, person. Pastor. Yes. Amen. Praise the Lord. Yan ay sign of maturity, 'di ba? Imbis na gumante, yun ang tinitingnan mo, 'di ba? Salamat mga Anastasios. Magandang gabi sa iyo, Ate Faith, Kuya Sai, it's your turn. Hello po. Sa amin naman po, parang at the moment, wala naman po talaga yung struggle na hindi po mapatawad. Parang ano lang po sa amin, let go and let God. Parang ganun po. Kung meron pong kaming naranasan or narinig na sinabi against us or against sa mga taong mahal namin, ganyan. So parang tinataas na lang po namin kay Lord. Nagdadasal po namin paggabi sa prayer time po namin na maayos po
Tapos bahala na rin po si Lord kasi kunyari po, for example, Kristiyano din yung nakasakit sa'yo. Anak din naman ni Lord yun eh. So parang sa itutuwid ni Lord din kasi mga anak-anak niya. So yung parang nagtitiwala na lang po kami na si Lord na yung kikilos dun sa situation. Tapos yung part na lang po namin is mag-forgive and to let go, not to hold any grudge. Kasi ano yun eh, command din ni Lord yun eh, not to let any root of bitterness to grow in our heart. Ganyan, kailangan mag-forgive. So yun po, Pastor Jeff, let go and let God. It sounds cliche, pero yun po talaga. Yun po yung ano. It sounds cliche na ano yun, let go and let God, pero malalim talaga ang meaning nun, 'di ba? Kumbaga, it is giving your full trust to God. Kahit minsan masakit, no, na inuulan ka ng kumbaga batikos or kung ano man yung halimbawa, kinukulit ka ng ex-girlfriend mo or yung kapitbahay mong mahiling magtapon ng basura sa likuran mo, alam mo yun, or yung kaklase mo na nangungutang sa'yo, hindi mo napautang pero puro galit yung sinasabi niya sa'yo, laban sa'yo at pinapakalat doon sa buong batch nyo na kumbaga madamot ka whatsoever, no? Kahit na nagbibigay sa'yo ng pain, no? Just let go and let God, di ba? Yung sinasabi nila. Okay, maraming maraming salamat, Ate Faith and Kuya Sai. Alison May, it's your turn. Good evening, good evening. Good evening po. Para sa akin naman po, currently po wala po. Kasi po, in terms of forgiving po, nangyari po dati. Pero, nasurrender ko na po kay Lord and humingi na din po ako ng tawad sa mapa-sure man po ko or hindi po ako sure. Humingi na po akong tawad kasi sabi nga ni Lord, it's important to show humility. And para sa akin din po, it doesn't matter how you fall. What matters is how you get back up. So para sa akin is as long as the Lord remains healing my um hurt feelings, yung heart ko man po na break man po ng iba. I know that the Lord is always merciful and the Lord will sustain me. And it's just another molding season that will pass to so that I can um face pa po yung mga future pagsubok na ibibigay pa po sa akin. And I know that I am not alone na kasama ko po ang Panginoon. Yun po yung sa akin po. Thank you po. Amen. Salamat, Alison. Magandang gabi sa Ate Daisy. It's your turn. Mute. Okay. Pastor, sa totoo lang, ang hirap nito. Ang hirap nitong, is there someone you are struggling to forgive right now? And what might it look like to take one small step toward forgiveness this week? Yeah, I'm struggling right now with something, but it's more on family matters in the Philippines. So, masakit man yung mga sinabi o ginawa niya sa akin, but because she is part of the family, medyo ano na lang, inaano ko na lang yung sarili ko na silence is the best weapon that I can do, no? Kasi pag magsalita pa ako o kung mag-response pa ako o kung if I make comments, whatever, parang lalaki yung sunog. So, I just keep quiet na lang and then bahala na si Lord. But to forgive, yeah, ano naman talaga, ma-forgive in God's time siguro, but I cannot forget. Pero siguro, quiet. So, yun lang po, Pastor. Medyo mahirap to na nag-struggle talaga no, na ma-forgive ko siya. Pero, I'm praying that I can because this is not only now. Marami namang beses nangyari yun. Tapos, magkabalikan naman yung friendship, magkabalikan naman yung relationship. So, yun lang. Kung minsan, parang hirap. Oh, yeah. Madali, So, madali po kasing i-forgive kung humingi ng forgiveness, di ba?
Pero pag Oo. hindi humingi ng forgiveness bilang isang Wala. Kristiyano, Walang forgiveness, Pastor. Kasi yun nga, mm, ang pride yung umiiral. So, mahirap mm, awayin yung pride, Pastor. So, I'd rather keep my mouth shut. I'd be mm, silent. Because para sa akin, if I keep quiet, wala na. Parang it will just die down on its own. Parang mawawala na lang yun. And then in God's time, maano na lang, makalimutan na lang yung nangyari. Tapos, because it's a family matter, it's a part of the family, parang you don't want naman yung family mo masira just because of this. As a Christian, ha, parang may forgiveness talaga, maka-forgive in God's time. Hindi makalimutan. Yun yeah. lang po. Salamat po, Ate Daisy. Kaya nga po, kung humingi ng patawad, di madaling patawarin. Sana. Pero pag hindi humingi ng patawad bilang Kristiyano, kailangan pa rin Oo. natin magpatawad. Yun yung sinasabi na i-release mo sa Panginoon eh. No? Kumbaga, Lord, I don't want any bitterness in my heart. Yes. Pinapatawad ko po itong tao na to kahit hindi siya humingi ng tawad. At inire-release ko sa inyo sa Kanya. Kung gusto niyo po siyang parusahan, nasa inyo po yun, Lord. Kung gusto Oo. niyo po siyang baguhin, nasa inyo po yun, Lord. Oo. Basta ako, ibinibigay ko sa inyo, kayo ang mas nakakaalam eh. Oo, Dapat tamang sinusurrender ko prayer yan, na Pastor. sinusurrender Sinusurrender ko natin. talaga. At saka, Oh, I always have that, yung sinasabi ni Lord na vengeance, it's yung ours. vengeance is not ours, if vengeance is not mine. Yes. Kasi bahala na si Lord niya, how to make her realize or na Yeah. nagkasala siya, and then eventually she is gonna text me or chat with me that I'm sorry, nagawa ko to ganito ganyan. So nangyari naman yan before, nag-sorry, pero this time wala pa. So prayers lang, Pastor, na saka surrender ko kay Lord na wala naman akong bitterness. Yun lang, yung parang hindi ko lang makalimutan pa. Mhm. Oo, Pare hindi ko. kasi vengeance is the Lord. Kung sakali man na parusahan ng Panginoon, it's up to God. Ngayon, pag hindi pinarusahan ng Panginoon at kumbaga pinatawad niya at wala siyang parusa or whatsoever, we don't have any right also to question that, no? Yes, Or yes. kumbaga iba yung parusa ng Panginoon sa expectation natin. Wala Oo. tayong right na i-question yun kasi we cannot overstep yung shoes ng Panginoon dahil siya yung Oo. Panginoon eh, di ba? Oo. So, Saka Christian din siya. So, sabi ko nga, maano lang yun, baka in God's time nga, His time talaga palagi. kaya Na, kumbaga para sa boss natin sa kumpanya, sabi natin, boss, dapat ang parusa niyan, tawag nito, bawasan ng sweldo. Kung ang ginawa lang ng boss mo, binigyan lang ng verbal warning, hindi mo pwedeng questionin yun kasi siya hindi. yung siya Correct. yung ari ng kumpanya. Mm-mm. Parang ganon. So pag kino-question mo yun at pinipilit mo yun at gusto mong baguhin yung consequence na binigay ng boss mo, that is pride and Yes, yes. that is sinful. Parang ganon. Yes, yes, At yes. saka may karapatan din tayo, Ate Daisy, na bawa gusto mo ng kapayapaan pero kinukulit ka at saka galit pa rin sa'yo, you can always protect yourself by distancing yourself, no, doon sa I tao. Yeah. I do distance Yeah. myself. Yeah. I don't talk. I don't make comments or whatever. Yeah. Yun na nga, part of the family. So, para hindi lalaki yung sunog. Kasi some Better. people, they find joy in yung bang sasaktan kita ngayon, tapos hingi ako ng minsan nga hindi naman nahingi ng tawad eh. Lalapit lang sa'yo, kunyari bati-bati na Yeah. kayo. Tapos sasaktan ka ulit. Tapos lalapit na naman sa'yo, kunyari bati-bati ka, tapos sasaktan ka ulit, di ba? Kung di ka natuto doon, di ba? Tas ikaw pa rin ang lumalapit, konting lambing lang sa'yo, lalapit ka na, sasaktan ka ulit. Yeah. Mag-isip-isip ka, sabi sa Bible, be wise as a serpent and gentle as a dove, di ba? So you have all the right to protect yourself and your family also. Tara, mas fair doon sa pain na binibigay, no? You should forgive, but you should also protect yourself and your family. Yes, Pwede ka naman amen. kasi mag-forgive na medyo dumistansya ka na kasi masasaktan ka talaga pag naglalapit ka pa. Yun ang ko, Pastor. Yun yata yung ko, ibig sabihin na I'm forgiving her
by making the distance and stopping the communication. So that's my way of forgiving, and then para hindi na mag-ano pa, hindi na anong tawag nito, how do I say that in Tagalog? Para hindi na lalaki yung Lalaki. issue. Yeah. Oo, so Iba kasi Ate Daisy na na Ate Daisy, sorry sa nagawa ko, pasensya ka na, humingi ako ng tawad sa iyo. Magbati na tayo. Alika, mananghalian ka dito sa bahay. That's good. That's mm-mm, the that's the that's the that's the kind of forgiveness na kailangan na ipakita, di ba? Pero yes, kung oy, okay na tayo I mean, hindi pa kayo okay, pero inimbita ka niyang mag-lunch sa bahay mo, teka lang, mag-isip ka, delikado yun. of course. Yeah, Di ba? of Kasi, course. sasaktan ka niya ulit eh. Oo, yun, we should Mer know where to put ourselves. exactly. Kung mag-iingat tayo dahil baka, Mag-ingat. kasi nakabuelo ka na, maayos na ang damdamin mo, tapos sasaktan ka ulit, tapos makikipag-ayos na naman sa'yo, tapos sasaktan ka. Parang, alam niyo yun, parang, Parang ritual na opo, parang halimbawa, cycle na. parang cycle ng isang dati mong iniibig o minamahal, nakita mo, ikaw ay pinagtaksilan, bumalik sa'yo, humingi ng tawad, tapos pinatawad mo, tapos pinagtaksilan ka, tapos bumalik sa'yo, pinatawad mo. Teka lang naman muna, di ba? Mag-isip-isip ka Oo. rin. Kasi ikaw ay nagdadala ng sakit sa katawan mo, di ba? So, hindi naman masama rin na dumistansya dun sa tao para hindi ka Yes, yes. I agree on that. Yeah, I agree on that. Salamat po. Amen to that. Amen. Amen. Thank you, Tita Daisy. Thank you po. Thank you. Kuya Manny, Ate Janet, it's your turn. Sige. Hello po, magandang gabi. Sa akin Evening naman po. Yeah, opo. Wala naman akong kwan mula nung dumating ako dito sa US. Hindi naman, actually wala naman akong hindi ma-forgive, something like that. Alam naman ni Lord yung puso ko na wala naman akong sinagasaan or ginagawaan ng masama. Kasi alam ko naman at sarili ko rin naman na pag ako ang nagkamali, ako ang unang-unang nag-apologize sa tao. Kaya sa panahon ngayon mas gusto ko yung stress-free na. Kaya nga nag-normalize na ang BP ko kasi ayoko nang nagkakaroon ng away. Kaya mas gusto kong tahimik na lang. Yun po yung sa akin. Kaya, yeah, yan. Sa akin naman po, Pastor, what it look like one small step. Kasi sabi ganun po ng Bible, kumbaga audience of one. The Lord is looking for the fruit. And yung fruit, it reveals the root. Kung gaano kalalim yung ugat. So sa akin po, I will, yung small step na yan, I will just continue to grow in the Lord. Kasi kinurse ni Lord, naghanap siya ng bunga doon sa fig tree, walang bunga, kinurse niya. So alam niyo po yun, wala naman akong nakakasamaan ng loob. Kasi I chose to not to have, maski sa work, mas pinipili ko na wala akong makaaway. So sa akin po, just to please an audience of one, and then live with the fruit. Kanina nga natanong ko, Lord, bakit hindi kasama yung forgiveness dun sa fruit ng Holy Spirit? Kasi, sabi dun sa Google, it is the outcome, the natural outcome. If you have love, you can forgive. If you have kindness, you can forgive. And ganun din po yung patience, suffering. So, it's the outcome of the fruit that is in us. So, yun lamang po. Pinagpalang gabi po sa lahat. Amen. I agree, no? Forgiveness is the byproduct of fruit of the Spirit. Amen. Salamat, Ate Janet, Kuya Manny. And it's your turn. Lola Fe, good evening po. Good evening, good evening. Good evening. That is a beautiful subject to discuss. As for me talaga, I do not harm people. I do not say heavy words to anybody, no matter what. Kahit na inaaway ako, I don't say any bad word.
And when it happens that I'm done something wrong, too much to bear, I take it to the Lord in prayer. In my prayer, I always include myself in saying, Lord God, forgive her, forgive him, forgive me too, and help us, oh God, to learn how to treat each other better and to love each other more. And then in my prayer, I ask the Lord, I do not even mention the word vengeance because I feel that if I mention the word vengeance as if I would like that person, God, to have to take vengeance on that person. So I don't even mention that word. Instead, I ask the Lord to bless that person, bless the life of that person, prosper him, and make him or her realize that what he or she has done is not right. Deal with his conscience, deal with her conscience, and make him realize that he is wrong. And may he come to you to ask for forgiveness and help us to be one, to love each other. And I do it every time in the morning and in the evening. On the following day, I do the same thing from the third day or fourth day until I see that God has heard my prayer. And every morning before I get up, I say, Lord God, this is a day of victory for me and for her or him. This is a day when our relationship will be resumed. He or she will realize that he has to do better, and that he will know that it is better to love, to be kind, to be considerate, to respect, than to be rude or mean. And then I recite scriptures. The most that I recite, the ones that I often recite is Psalm 1 and Psalm 23. And I see the result of God. I'll never stop making a prayer like that until God, I see or know that God has answered my prayer. That's what I do. I don't hate. I forgive right away. But hindi mawala yung mga luha ko while, while I'm in the process of praying to the Lord and asking for forgiveness and blessing that person. My tears also roll down my cheeks because the heart is broken, but I put my faith and trust in the Lord who loves all His people. Yan lang po, Pastor. Amen. Salamat po. Thank you, Pastor. Ayan. Ang ganda nung sinabi nyo, yung instead of asking God for vengeance, you opted na tag nito, i-bless yung tao. Yes po. Yeah, Because so, it's like saying, Lord God, you have all the power to do vengeance. So it's up to you to do vengeance. amen. Feel it that way. So I never mention the word vengeance. Instead, I say, bless her, forgive her and bless her, forgive him and bless him. Amen. Napakaganda po nun, Lola Fe. Amen. Okay. So, yan, matuto tayo sa sinabi ni Lola Fe. Dapat i-bless natin yung tao. Huwag tayong
Anyway, maraming salamat po Lola Fe. Tita Pepot, it's your turn. Tita Peps. Ah, yung po sinabi niyo kay Daisy, maganda yung mga insights na sinabi niyo. Marami akong natutunan doon. Pero tulad nga po ng sinasabi natin, mahirap magpatawad kung yung taong gusto natin magpatawad, hindi naman humihingi ng tawad, di ba? Kagaya ng sinabi ko sa inyo kagabi, every time na Bong. Pastor Bong and Sister Terry, good evening. Good evening, Pastor. Sa akin naman, Pastor, may nung bago ako sa company na pinapasukan ko ngayon, may encounter akong actually kasama ko sa trabaho, yung papalitan ko. He was very mean sa akin. So, ayun, inis na inis ako, galit na galit ako dahil he treated me as like a doormat ba. So, yung mga consultants, napapansin nila, sinasabihan ako, ba't hindi ka mag-retaliate against him? Ako, hindi. Kaya mo lang, bahala na Diyos sa kanya. So, sa akin, pinaubaya ko lang sa Diyos. Then, in-ignore ko lang, Pastor. I forgive him. Then, let God deal with him. And true enough, weeks passed by, he was kicked out from our job site. In-escortan ng police palabas dahil may something's wrong with him. Yung kwan ba yung ang tawag dito, may nagawa siyang hindi maganda sa consultant. So, kinik out siya. So, sa akin, pero nasa trabaho pa rin siya ngayon, kasama ko. Pero every time na nagkikita kami, hi, hello, ganun lang. Pero I don't mingle with him ba? Dahil alam ko yung personality niya na hindi maayos. Same with mga kasamaan ko, ganun din ang kwan sa kanya. Sa akin, iniiwasan ko lang. And God guided me through that kwan ba yung pagsasama namin noon na hindi maganda. And ayun nga, yung vengeance sa Diyos. Ilang Pastor. Amen. Yan yung Diyos na yung gumalaw. Mm-hmm. Amen. Salamat, Pastor Bong and Sister Terry. Pastor Rave, good evening sa iyo. It's your turn. Pastor, pinost ko na po. Okay. Sige, basahin ko na lang po. Okay, Pastor Bert. It's your turn. Good evening. Magandang gabi po. Ano po kasi yung katanungan? Forgive. Struggling to forgive. What it looked like to take one small step toward forgiveness this week. Okay. So far, wala pa namang naranasan pero marami ng karanasan sa kakulangan sa akin o kaya kakulangan ng iba at umihingi ng kapatawaran. Siguro po yung may bahagi ko yung sa aking kapatid na namatay. Siguro na kwento ko na po ito siguro sa inyo na ever since na kami pinanganak ata hanggang lumaki. Parang tinatawag nilang tubig at langis ba or oil and water. Parang hindi pwedeng magsama. Ganun po yung nakita kong relasyon namin. I believe meron akong anger sa aking kapatid. Hindi pa ako Kristiyano nun. So it's really hard na when I became a Christian, I asked forgiveness sa kanya. And nung humingi ako ng kapatawaran sa kanya, kasi I tried to embrace him. And later on, naging masama pala yung ginawa ko. Na humingi ako ng kapatawaran sa kanya pa tapos I tried to embrace him. Ang nabalitaan ko ay sinasakal ko raw siya. O sinakal ko daw siya.
So, pero ganun pa rin, no? Sa tagal ng panahon, because I believe we are not so very vocal when it comes to, lalong-lalo na kung kapwa lalaki. We are, I don't know, very timid or ashamed or what na to ask for forgiveness. O kaya kahit na gusto mong humingi, hindi mo na nasasabi. Pero sa huling ano niya, kasi namatay na po siya no, nung before pandemic or after pandemic. 2020, I believe, namatay siya. Nung bago siya namatay, nag-usap pa kami. Nakausap ko siya. Then the following day, namatay siya. Yun ang ano ko na I believe na nagpa-pray pa siya sa akin kasi hindi na niya raw kaya nung pandemic na yun. Hindi naman po siya namatay sa ano ito. Ano ba yung sa pandemic, yung COVID, yeah. Hindi naman siya namatay ng COVID. Namatay siya dahil yung kidney niya masakit na pero walang doktor na nag-attend sa kanya. Kasi siguro yung mga doktor busy or natatakot yung mga ibang doktor noon kasi hindi nila alam kung paano yung harapin yung COVID noon eh. So, namatay siya na walang nakapag-attend na doktor sa kanya. Pero yung huling panahon na yon na I was able to pray for him. Gusto sabihin na even without asking for forgiveness, nandun yung ano namin na we forgive one another and we reconcile. Even though it's not very vocal. Yun lang ipag-pray ko siya at willing naman siya. I believe nagkapatawaran kami doon sa panahon na yan. So yun lang po siguro na if ever yung masasabi ko lang doon sa mga humihingi ng kapatawaran o kaya nahihiya. Siguro po humingi rin tayo ng tulong sa Panginoon na ito ay mabigkas natin, malapitan natin kung sino man tayo, yung taong nasaktan natin o tayo nagkamali sa kanila. And I believe na by the grace of God and hoping the same thing with the person na nasaktan natin, pag-pray din natin na o kaya tayo na nagrabyado o nasaktan. Dalangin din natin na marunong tayong magpatawad. Kasi minsan talaga napakahirap ng magpatawad o kaya yung salitang forgiveness. Sometimes, kahit na pinatawad mo na minsan nandun pa sa nasa puso mo pa rin yung there are still scars or hurt na nararamdaman mo. Siguro yung sinasabi ng Panginoon na 70 times 7. Kasi yung forgiveness na 7 na sinasabi ni Peter, that is already a generous attitude in forgiving one. Somebody who committed yung hindi maganda sa iyo. Kasi yung mga rabbi, they teach only 3 times. Yung kay Peter 7, pero sabi ng Panginoon 70 times 7. It means to say na walang ano yun. Anytime that they will ask for forgiveness to you, you are always forgiving them. Kahit na ilang beses, yun ang gusto sabihin ng Panginoon. Unlimited yung biyaya ng Panginoon sa pagpapatawad. Pero para sa atin, as human, I believe it's very hard. But by the help of God, by His grace, siguro po yun ang hingin natin. Mahirap po talaga na humingi ng kapatawaran at mahirap din yung minsan yung magpatawad. So, siguro yun lang po ang may babahagi ko na humingi tayo ng biyaya sa Panginoon na kahit na nakakahiya o kahit na mahirap magpatawad o kaya tumanggap ng kapatawaran,
dapat po ito'y gawin ng isang mananampalataya. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Salamat po, Pastor Bert. Okay, magbasa muna tayo dito. Ah, sabi po ni CJ, takeaway ko po is, ayun, dapat marunong po tayo magpatawad. Kung si Jesus po pinatawad tayo, dapat tayo din. Ephesians 4:32, be kind and compassionate, forgive just as the Lord forgave you. May mga moments, heat of the moments, miscommunication sa buhay. Ang importante is forgiving one another and pray. Sabi naman ni Pastor Rave sa akin, wala naman po. Ako po kasi madaling magpatawad. You can forgive someone 70 times 7 while setting a boundary. Applying Jesus' teaching means deciding to forgive before the person even asks. Sometimes even if they never do. Kahit tayo man ay nagkukulang din sa Panginoon, pero hindi niya tayo sinusukuan. Mas madaling magpatawad kapag naaalala natin. Kapag naaalala natin kung gaano karaming beses na tayong pinatawad ng Diyos. Ang pagpapatawad ay hindi nag-aabsuelto sa kanilang ginawa, kundi pagpapalaya sa iyong sarili mula sa kulungan ng bitterness. Yun lang po ang sharing ko about forgiveness. Thank you, Pastor Ray. Sabi naman ni Ate Zoe, good evening po. Right now po, personal struggle ko po ang feelings of sadness toward the person na napatawad ko na. Kahit forgiven na po, mahirap pa rin po kapag kumikilos sila na parang walang nangyari. O kaya naman ay nagbi-bring up ng mga topics na parang binubuksan ulit ang sugat. Nahirapan po ako magpatuloy na maging patient at patuloy na magpakita o mag-show up. Lalo na kapag pakiramdam ko po ay wala talagang progress kahit anong strategy ang gawin. I think a good step for me po is to continue praying and releasing these burdens to God. Ayoko po sanang sumuko sa pag-approach para sa taong iyon kahit mahirap. Kaya pinagdarasal ko po ang wisdom sa aking mga desisyon, patience at maingat na pag-iisip. Thank you, Zoe. Sabi naman ni Ate Trixie, para sa akin po, ang forgiveness po is never easy, especially po kung malalim yung sama ng loob sa tao. Pero nire-remind po tayo ni God na forgiving is about surrendering to Him anything na bumabagabag sa puso natin. Tinuturuan po tayo na maging magpakumbaba sa kapwa-tao, and to be patient and kind. God forgave us for our sins. Kaya tayo din po ay dapat matuto magpatawad and to love each other as much as He loves us. Thank you, Trixie. Sabi naman ni Ate Darren, sa akin po, Pastor, wala naman po kasi ako naman pong marunong akong makisama at palakaibigan tao by God's grace. Ang sa akin lang po, we need to forgive kasi unforgiveness hinder one's relationship with God. Minsan mahirap kasi nananalangin tapos may hinohold tayo na bitterness and grudges sa puso natin. I know struggle po talaga mag-forgive. Utos ng flesh natin, pero if we allow Holy Spirit, walang imposible na di magpatawad. Pride din po kasi minsan yung hindi tayo magpatawad. Kung tingnan natin si Lord, Jesus, grabe ginawa niya sa kanya pero nanaig pa rin ang pagpapatawad. Sabi nga sa Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Kung gusto ka patawarin ni Lord, dapat magpatawad ka rin. Thank you po. Ayan. Sabi naman ni Kuya James, Pastor, I have a question. Go ahead, James. Anong question mo? James? Hello, Pastor. Good evening. Good evening. Yung una kasing itatanong ko na medyo natakal nyo na rin yung pagdating yung kay Ate Daisy when it comes to paano kung di nga nagpapatawad yung tao. Nasagot niyo naman nasagot ko niyo naman na ipagpasa Diyos niyo na lang. And I have a question. When you forgive a person, does it mean kailangan din mo kalimutan ngayon or should I say, for example, although in your heart, pwede ka mag-forgive, but still the pain, because the wound is so deep, and paminsan-minsan, pag sumasagi sa uso mo, patuloy ka pa rin nasasaktan. Does it mean hindi ka pa nagpatawad, or mabagal lang healing process, or what are the ways para mas madaling mag-healing ang process, ang ano na yun, ang heal the pain, things like that, Pastor?
Ang healing talaga magagaling lang sa Panginoon, initiated no, ng pagpapatawad mo. Teka, tanong ko muna, ikaw ba yung sinaktan o ikaw yung nakasakit? Nasaktan, Pastor. Ikaw yung sinaktan. Okay, so ang And tanong it's mo, ang tanong mo kasi dapat bang kalimutan mo yung ginawa sa'yo patapos mo magpatawad? kasi sa puso mo, sa heart mo, as a Christian, patatawarin mo naman siya. But then the problem is yung pain. Although yung pain, pagka biglang sumagi sa isip mo, since so deep siya, masakit pa rin. So, paano yung healing? Kasi, better kasi, if you forgive a person, you have to forget it na. But then siguro, pero although pinapatawad mo na siya, but you still feel the pain, does it means ba na hindi pa ako nakapagpatawad noon? Or mabagal lang ang healing process, no? Hindi naman siguro nakapagpatawad ka na, no? Hindi rin naman dahil sa mabagal ang healing process. It's just it is just by nature na talagang ang isang bagay kapag naalala mo nasasaktan ka. Halimbawa, tuwing maalala ko kung paano ako na-circumcise yung bata ko, parang nasasaktan pa rin ako, no? Kumbaga, yun yung tinatawag na traumatic na experience eh. Pero dito kasi, sa totoo lang, marami nagsasabi na kalimutan mo na kasi yung tao o kaya kalimutan mo na yung ginawa sa'yo. Sa totoo lang, sa lahat ng mga taong nakasakit sa buhay natin at yung mga kasalanang ginawa nila, talaga bang nakalimutan natin? Hindi naman, di ba? I mean, maalala at maalala mo pa rin, di ba? Pero kasi dito ang sinasabi, yung release mo sa Panginoon, 'di ba? Mabuti kung humingi siya ng tawad, mas madali-daling i-release. Kung hindi humingi siya ng tawad, diyan ka magtitiwala sa Panginoon, no? Kumbaga patatawarin mo siya sa Panginoon. Lord, I'm using the same mercy kagaya ng binigay mo sa akin na mercy. So pinapatawad ko siya sa inyo kasi wala naman kaming pagkakataon na mag-usap or talagang sadyang I'm detaching myself to that person because that person keeps on hurting me. So sa iyo ko po siya pinapatawad, inire-release ko po siya sa inyo. Ngayon, may pagkakataon, after 1 week, after 2 months, after a year, naalala mo yung sitwasyon na yon. Tapos nakaramdam ka ng kirot. Is that normal? Yes, normal lang naman yun. 'Di ba? Hanggang sa dumating yung panahon na kumbaga completely ah, na-release ka na doon, no? Basta sigurado, darating ang panahon na halos wala ka ng nararamdaman. 'Di ba? Kasi kung minsan traumatic, talagang normal lang 'yun na nagre-react yung katawan mo, no? Nagre-react yung iyong isipan. So, but it doesn't mean na hindi ka nag-surrender sa Panginoon. So, just wait for it. Pati yun, ipanalangin mo sa Panginoon, Lord, ba't ganun? Ba't nakakaramdam pa rin ako ng inis, ng galit? Samantalang pinatawad ko na, ni-release ko na sa'yo. And then, that's the next proseso. Aayusin ka ng Panginoon. Kasi lahat naman, Panginoon ang aayos eh. Hindi naman natin kahit anong balik mo sa isang therapist, hindi niya naman masusolusyonan yun eh. No, kahit anong mga exercises ang ibigay niya sa'yo, hindi niya naman masusolusyonan yun eh. Palagi ang paglilinis ng gagaling lang sa Panginoon. So siguro it is a calling for us to be more closer to God so that we can really appreciate how can kumbaga para maintindihan natin how can a God so forgiving, kasi di ba we need to parang emulate the Lord yun. So the more lumapit tayo sa kanya, the more maging close tayo, tuturuan tayo ng Panginoon na eto yung proseso niyan, kumbaga hanggang sa na talagang kahit makita mo yung tao wala ka nang mararamdaman kasi alam mo release mo na siya no. So let's not be too hard to ourselves, no? Basta importante, you submit it to God, pinatawad mo na siya, no? You don't say anything against that person, no? And then move on ka sa buhay mo, and then wait for the right timing ng Panginoon, no? I don't believe then that time heals the wound. I always believe that it is only God who heals the wound. Kasi maraming tao naman 50 years na kaaway nila yung kaaway nila, hindi naman nahihil yung wound eh. So time has nothing to do with it. It is always God who heals the wound. So you submit it to God, everything, no?
At maging honest ka sa kanya na, Lord, ba't ganun? Naramdaman ko pa rin to. Tulungan mo naman ako tanggalin ito. So, the more you get closer, the more He will be, ano sa'yo, ipapaliwanag na sa'yo. Yan. Kumbaga, kung nararamdaman mo man yan, kamagalan, normal lang yan, naramdaman din namin lahat yan. So, ganun Tama talaga. yan, Pastor. Tama yan. Kaya Ganun talaga yan. Okay. Oo. Kumbaga, you're on the right track, James. Wala naman masama sa nararamdaman mo. Kumbaga, ganun lang yun. It just so happen na pinaproseso pa ng Panginoon. Okay? At Okay, saka thank you. magandang self-reflection din na talagang truly assess yourself na gaano ba yung pagpapatawad na binigay ko. Kalahati lang ba? Three-fourth lang ba? 100% mo para, kumbaga, kasi dealing ni Lord sa iyan eh. No, meron siyang dahilan ba't kailangan mo maramdaman yan. So until the time na totally wala ka na mararamdaman kasi naintindihan mo na si Lord kung paano magpatawad. Okay? Okay, thank you, Pastor. Salamat. Pastor, balikan mo ako ha, kasi maikli lang. Go ahead, Mamaya, Tita Fe. Sige, kayo na po. mamaya, Pastor, pagkatapos, balikan po? niyo ako. Sige po, babasahin ko lang po ito. Sabi ni Darren, Amen po, Pastor. Okay, kayo na po, Tita Fe, bago tayo dumako sa panalangin. Ako po? Po. Oh, okay. Because ang forgiveness really is a very, very important thing to the Lord. You know, totoo nga, as I heard the testimony of some of us tonight, totoo nga na masakit kung minsan ang ginagawa ng tao sa atin, like the testimony of Pastor Bong, si Sister Fepot, and so on. Masakit talaga kung malagpek, kaya lang, kung maliit ang sugat, madali lang mag-heal. Kung malalim ang sugat, siyempre matagal bago mag-heal. But continue your connection to the Lord. So the degree of pain varies depending upon the nature of the problem, right? Now, I said, very important talaga sa Diyos ang forgiveness. You see, even in our practical, in our Christian life, in our ministry, yung pagka hindi tayo nag-forgive, it says na yung ma-feel natin, we experience na parang but we feel, we can discern na yung prayers natin ay hindi tinatanggap ng Lord. Kasi unforgiveness becomes a block to our prayers. Hindi pwedeng magkaroon tayo ng unforgiveness kahit na yung mag-cast tayo ng enemy. We have to make sure that we don't have unforgiveness in our hearts, because kung mayroong unforgiveness doon, mas hindi talaga makast away ang enemy because of the unforgiveness that blocks our prayer to the Lord. And also, because we read the Word of God, we know that unforgiveness is sin. And when Jesus comes again, tapos nandiyon yung unforgiveness natin sa puso natin. So, the question is there an opportunity for us to go to heaven with the Lord Jesus Christ with the unforgiveness in the heart? Oh, so we know forgiveness is very important. So I would like to quote this statement, Pastor, or to state this statement. Forgiveness is the key that opens the door to God's blessings. So that doon sa prayer ko, Lord God, bless that person, forgive him, make him realize he was wrong, and bless him, Lord, and give him the opportunity to come to me to to ask for forgiveness, and that you will help us through the Spirit to resume our friendship or our relationship, whatever. Hindi ba maganda yon, Pastor? Forgiveness is the Amen. key that opens the door to God's blessings. Yun lang po. Thank you po, Pastor. Maraming salamat po, Lala Fe.
Amen, amen. Pastor Jeff, gusto ko rin mag-share. Go ahead, Patira. Kasi sa workplace namin, no, we deal with mga patients, tapos 'di ba mga trans, so usually yung mga trans people, kasama na rin yung psych problem nila. So parang minsan nasisigawan ka, minumura ka, pero sinasabi ko na lang na pinapatawad ko sila kasi palagi kong sinasabi na sa sarili ko na anak ako ng Diyos, tapos sabi ko lang thank God na I just thank God na God give me a clear and sound mind na kumbaga I understand them kasi kung ako yung sa sitwasyon nila like mayroong mga mental issues, baka marami ring taong galit sa akin, 'di ba? So parang para sa atin as a Christian, it's a blessing na naging we are now the child of God, and then sabi nga ni Sister Janet na forgiveness is the outcome of the fruit of the Spirit, kasi we have the fruit of the Spirit and then now we can forgive, tapos we can see the grace of God na God give me this ability to forgive. God give me this clear and sound mind na maintindihan mo yung tao na bakit ba siya ang sama-sama ng ugali niya, kasi maybe they have mental issues. So yun lang po. Amen. Kung minsan, Sister Girlie, walang mental issue, rude pa rin, mean. No, that's why tita, they are very rude, they are very mean kasi nga they have a lot of issues in life. Oo, Kaya sila totoo ganito. yan. Totoo So yan. that's why we are so blessed na naging anak na tayo ng Panginoon, na we are blessed na we can forgive, we can understand a Yes, person through right. yung sa perspective natin na with the help ng Panginoon, na maintindihan natin That's sila. true. Amen. And also, minsan madali for us to determine a person na merong mental health problem kasi the way they look, the way yung estado nila sa buhay, or halimbawa katulad nga nung mga kliyente nila Ate Girlie, madali no kasi physically makikita mo kagad dapat intindihin ko to, 'di ba? Pero we need also to understand those people who looks normal, who Mhm. looks kumbaga maayos at Right. parang average person, pero Right. in fact they're battling mental health issues na maaaring hindi natin alam. Kaya yung sinasabi ni Ate Girlie is that instead na magalit tayo sa mga ganitong tao, mag-focus tayo dun sa pagpapasalamat na, salamat Panginoon dahil ako maayos ang aking pag-iisip, maayos ang aking katayuan sa buhay, maganda ang ating kinakatayuan at ako'y Kristiyano, ako'y pinatawad mo at ako ay nandito para maglingkod at maging vessel of blessing mo. Parang ganun po. Yan. So, Right. kumbaga parang mas lawakan pa natin yung ating ating pangunawa, 'di ba? Kasi imagine niyo, kahit sabihin mong Kristiyano o sabihin natin in the name of God, kaya ko 'to ginagawa, that's why inaatake kita, Lola Fe, parang ganun. Pero sa totoo lang, that person could be probably, battling from a mental health issue. Kasi it is not normal para atakihin ka araw-araw. Di ba? Mhm. Lalo na kung mahabang panahon na, di ba? Parang, kumbaga, you should also, give grace and mercy na, Mhm. kumbaga, mag-focus ka na lang sa pagpapasalamat nga at ipanalangin tong tao na to, kagaya nga din ng sinabi ni Lola Fe kanina, mas piliin natin na wag mag-pray ng vengeance, kundi mag-pray ng blessing para sa mga tao. Kasi tandaan nyo, sabi rin ni Ate Faith kanina, Kristiyano rin yung mga yan. 'Di ba? O kaya, yung kahit hindi Kristiyano, anak pa rin ng Diyos yung mga yan na mahal ng Diyos yan, lahat ng tao gustong maligtas ng Panginoon. Amen. Yes. Okay, maraming salamat sa inyo. It's a beautiful discussion. Talaga namang bumawi kayo dahil last night na talaga. Okay, tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Lagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay pumikit. Let's bow our heads and let us pray.
Salamat, Panginoon, sa mga bagay na tinuro mo sa amin, kung paano mo ayusin ang aming basag na puso, paano namin isurrender dapat sa iyo ang aming pride, paano namin dapat i isaayos ang aming galit, at ngayong gabi tinuturuan niyo kami, Panginoon, ng pagpapatawad. Pagpapatawad ng kagaya ng pagpapatawad niyo sa amin, na merong pusong pagmamahal, walang galit, at maraming pangunawa. At maraming salamat din, Panginoon, dahil kami ay anak nyo at pinatawad nyo, at nasa posisyon kami na pwedeng magpatawad. Kung sakali man, Panginoon, na kailangan namin humingi ng tawad, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng humility sa puso para may sakatuparan, Panginoon, ang inyo pong kalooban. Yata sa amin, Panginoon, sa inyo, si Ate Zoe, meron po siyang acid reflux, no? At dalangin namin na hindi po ito complicated at mawala rin din po in Jesus' name sa lalong madaling panahon. We are also praying for Tita Pepot, Lord God. May lakad po sila bukas to process some papers. Lord God, we pray na maging maayos ang kanyang mga knees, hindi po mag-act up, at sana po makakuha na po siya ng therapy para sa kanyang mga knees, and ma-approve yung insurance niya, Panginoon. We also pray, Panginoon, sa kanyang pamangkin na si Neil Santiago, Panginoon, na reveal yourself to him, Lord God, and to soften his heart and surrender his life to you, Panginoon. We pray also, Lord God, kay Dan Caballero, na nagsuffer, Panginoon, sa heart attack because of damaged kidney. We pray for provisions, Panginoon, sa kanyang pangailangan, sa kanyang hospital bills. We also pray, Lord God, na pagalingin niyo po siya, wisdom sa kanyang doktor, Panginoon, at you comfort also his family. Tinataas sa akin, Panginoon, si Kuya Manny na meron pong sipon. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Ganyan din po si Chinchin Dones na may hard time breathing because of her kidney transplant. We pray, Lord God, for complete recovery kay Chinchin, Panginoon. We pray, Lord God, for Ate Janet, makahanap po siya ng reliever sa work niya for her vacation. We pray, Lord God, kay Kay na mawala yung flu. In Jesus' name, we pray, Lord God, kay Angeli, Panginoon, strength and courage sa kanyang panganak, Panginoon. At ingatan niyo po siya as she deliver her baby soon, Panginoon, anytime now. We also pray for guidance and wisdom sa mga hospital staff, at everything will go well and smoothly, Panginoon. We also pray, Lord God, na mawala yung stomach pain ni Idric in Jesus' name. Ayan, we pray for Ate May Acosta, yung kanyang sakit sa likod, yung backache, Panginoon, because of a spinal problem, Lord God. We pray, Lord God, that you touch her back, Panginoon, at completely heal her in Jesus' name. We also, Lord God, thank you for the continue na paggaling, Panginoon, ng cramps si Allison. We pray for complete healing sa kanyang cramps, Lord God, in Jesus' name. We also pray and lift up to you the Aerotechnic Company, Lord God. More business, more clients, and more opportunities, Lord God, to hire more people and help more people. Maraming salamat, Panginoon. Ginagamit niyo itong kumpanya na to para po makatulong na maraming tao sa aming simbahan. Ibalik niyo po sa kanila ng siksik-liglig, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng maraming kliyente. Yeah, in the mighty name of Jesus, we pray, Lord God. We also pray for Margarita, apo po ni Ate Daisy, Panginoon, na mainom niya yung tamang medication, Panginoon, for her cholesterol. We also pray, Lord, I pray and thank you na nawawala na po yung aking ubo. Alam ko po pinagaling niyo ako in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon, and traveling mercy, Panginoon, sa lahat ng mga drivers namin, lalo na yung mga kabataan na nagdadrive, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. We pray, Lord God, kay Ate Evelyn from Japan, na kapatid ni Kuya James, na makabisita dito sa US. Makita niya kapamangkin at kapatid, Panginoon. Magkaroon sila ng masayang reunion. I-approve niyo po yung visa niya, Panginoon, in Jesus' name. We also pray for Kuya Beans, Lord God, na matapos niya yung 2 scheduled infusions niya for this year, Lord God. And we thank you for his complete healing. For Lola Faye, Lord God, yung nerves na damage sa kanyang legs, Panginoon, neuropathy, Panginoon, we pray na kayo po ang magpagaling nito. Hipuin niyo po ito. Gawin niyo pong birthday gift sa kanyang 95th birthday sa January 20, Panginoon. Na gumaling siya totally dito, Panginoon. We also pray for good health for all our members. Wala po magkasakit sa bukas ng gabi kung saan kami magtitipon-tipon at aawit at sasayaw para sa iyo, Panginoon. We also pray for Ate Rose. Pawiin niyo po yung puyat at pagod, Panginoon, na makahanap din po sila ng
simbahan sa Washington DC para po mapagpurian po nila kayo. Nataas namin sa inyo, Panginoon, si Kuya James, si Daddy Tony, si Ate Terry ng complete healing sa mga nararamdaman nila na hindi maganda sa katawan. Panginoon, we pray for Madeline Polancos na complete healing after na kanyang blood transfusion at financial help din also, Panginoon. We pray for Marla May, Lord God, sa mga blood work results niya maging negative, Panginoon. Nitataas namin sa inyo ang successful worship night bukas, Panginoon. We pray for sa daddy ni Pastor Bong, Panginoon, kay Karen din, Panginoon, for them to know you more, be God-fearing, to soften and change their heart for you, Lord God, to be more closer to you. We pray that you reveal yourself to them. Bless their hearts, Lord God. We pray, Lord God, na sa back to school ng mga estudyante namin, safety for all kids, wala po masaktan, maksidente. Ingatan niyo po sila sa eskwelahan, Panginoon. We also pray for Lebleb, na mawala po yung jaundice in Jesus' name at more breast milk, Panginoon, para po lumakas siya. We also pray for Tita Minda, comfort and peace sa kapasing paano na kanyang kapatid, Panginoon, and safe travel back to the Philippines. Nataasin na yung Panginoon ang aming mga tuhod ni Tita Pepo at pagalingin niyo po kami in Jesus' name. Yung sciatica, muscle pain ni Joe, Panginoon, at job application and bar exam ni PQ, skin problem ni Brel, Panginoon, tulungan niyo po sila. Ganun din yung ubo ni Sister Minnie, pagalingin niyo rin po, Lord God, in Jesus' name. We also pray for our Mission Possible next month. We pray for safe, successful, and provisions financially, Lord God. We pray all this in the mighty name of Jesus. Amen. Maaari po tayong manalangin kung tinatawag po kayo ng Panginoon na manalangin sa ating prayer popcorn. Bago yan, tiyataas namin sa inyo, Panginoon, ang E-Road Podcast sa January 15 na maraming umattend na mga couples, Panginoon, married couples. We pray sa January 24 na kayo po ang mag-team building sa Pomona at January 31 mag-team building sa aming simbahan. Successful, Panginoon, na team building para po sa dalawang simbahan. We pray, Lord God, na ma-roll out namin ng tama yung gagawin namin sa Pilipinas para ma-experience mismo ng aming mga kasama sa simbahan at makita nila ang mangyayari sa Pilipinas at maituro niyo sa kanila, Panginoon, kung bakit kailangan suportahan ng aming gawain sa misyon. We pray, Lord God, sa Alab Night, magdala po kayo ng maraming kabataan in Jesus' name. We pray, Lord God, sa Missionary Send-Off Celebration sa February 8, sa February 15 naman, Panginoon, ang aming Pag-ibig Night at saka Mission Possible 2026 at Dakila Breakfast Prayer Saturday 8 to 10 a.m. sa March 21. Tayo po'y manalangin kung kayo po'y tinatawag ng Panginoon manalangin. Praise God. Yeah. Salamat po, Panginoon, muli sa gabing ito. Ikaw ay aming dinadakila at tinatanghal sa aming mga puso, maging sa aming mga dalangin na inatang sa inyo, O Diyos. At nawa kayo po ay napagpala at ang iyong kalooban ay siyang mapangyari nga, Panginoon, sa lahat ng aming mga kahilingan. Para sa iyong kapurihan at para sa ikabubuti ng bawat isa sa mga anak mo, O Diyos. Sa aming pamamahinga, ang iyong pagpapala pa rin ang siyang aming maranasan, ang iyong mayamang biyaya. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Alright, so tayo po'y dumako na sa ating bintana at ipakita ng gagandahan nating mga muka para po sa ating family picture. Huwag niyo pong kalimutan bukas, worship night natin at it's a celebration of praise. At tayo magdidiwang at tayo kakain, siyempre. At sa January 31, i-roll out po natin ang ating
Team building part 2, no? It's a leadership training. Yun po yung gagawin natin sa Pilipinas, no? For you to appreciate it. Kagaya ng ginawa natin last year. I-roll out muna natin sa La Filnas bago sa Pilipinas. So let's be excited. All right? So, kompleto na ba? Kompleto na ba lahat? Ayan, 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 ayan. Okay, at the count of Bri, sama ka, Bri. At the count of 3, sama ka. Okay, 1, 2, 3, smile. There you go. Maraming salamat po. See you tomorrow night in person. God bless you. Bye-bye. Bye po. Bye, good night. Good night. Happy Good night. weekend. Good night.